Japanese sports writer na nagko-cover sa NBA kasama na ang bilig ng Japan napansin na malaking pag-grow ni Kai Sotto sa kupunan ng Alpas at kilalang Filipino sports writer na naniniwala na same journey si Kai Sotto at Yuki Kawamura. Isang nakakahinayang na laban, yan nga ang naging komento ng ilang mga Japanese B-League fans, especially ang mga fans ng team na kinabibilangan ni Kai Sotto na Koshigaya Alpas. Kung napanood nyo kasi ang buong game sa third period ay hawak na ng Alpas ang momentum ng laro at may malaking tsansa na sa panalo. Ngunit nang dahil nga sa masasabi nating ilang mga maninipis na tawag ay nasira ang kamada ng laro ng Alpas mula sa mga imports at even kay Kai na napakaganda ng ipinakita bago mag-close ang third frame. Well, isa nga lang yan sa mga factors na nakita natin kahapon kung kaya't natalo ang Alpas. Kasama sa mga factors na yan ay ang medyo maalat na laro ng Brazil national team player na si Suarez. Wala na sa prime na laro ng dalawa pang imports at kakulangan ng isang legit na point guard na nabanggit ko din sa video natin kahapon. Sana ito ang mga bagay na may polish ng team ni Nakai para makasurvive ang mga ito sa kanilang first ever season dito sa Division 1 ng B-League. Anyway, ganun pa man ang nangyari sa ending ng game para sa Alpas ay may bagay naman tayong napanood ng mga Pinoy fans na talagang ikinatuwa ng marami. Ito nga yung malahalimaw na performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Para sa mga bashers na hindi nakapanood ng laban at hindi tinapos ang video natin kahapon at diretso comment na ito ang naging stats ni Kai sa game kahapon. Scoring 26 points, 11 rebounds, 11 of 16 field goals at 4 na block. Medyo mababa pa, mahina para sa mata ng mga bashers at middle bashers na paniguradong yan ang komento online. Pero para sa mata ng mga tunay na fans at legit basketball players and supporters, grabe ang stats na yan na sobrang mahirap makuha lalo na't 4 na matatangkad at malalakas na mga imports ang kaharap mo sa game. Papwede nating sabihin na hindi na tsamba ang mga numerong nakukuha ni Kaiju ngayon sa Japan. Talagang every game ay tinatrabaho na niya ang mga ito ng gusto. Makikitang nakipagpalitan na rin talaga ng mukha si Kai even sa kahit anong klase ng opponent o imports. At hindi lang ang laro na ito ang magpapatunay na pangat na talaga ang laruan ng ating pambato. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Even sa mga previous games ng Alpas ay magaganda ang mga stats na naibibigay ng ating pambato. Sa ngayon ay tangan ni Kai Sotto ang mga numerong ito sa kanyang unang 7 laro this B-League season. 15.1 points, 9.4 rebounds, 1.6 assists, 1.9 blocks at 0.7 steals per game. Dahil dito ay tila unti-unti na namang napapansin ng ating pambato ng ilang mga kilalang media personalities konektado sa NBA. Isa na nga dito ay ang batigang Japanese sports writer na si Takashi Aoki, isang Hapon na nagko-cover ng NBA, NCAA, FIBA at kasama na rin ang B-League. Kailangan may bagay kang ipakita o ipamalas upang mapansin ka ng ganitong klaseng mga writer, hindi ba? Kung baga international na kasi itong may tuturing. Pero since nakuha na ni Kai ang atensyon nito sa dami ng mga mahusay na sentro sa Japan, local and imports, ay talaga namang nakakatuwa para sa ating mga Pinoy supporters ni Kaiju. Dahil dito ay tila unti-unti na namang nabubuhay ang NBA Dream ng ating pambato. At speaking of NBA Dream, sa pagkuha kay Yuki Kawamura ng NBA ay tila natatabig ang ating pambato dahil maraming bagay ang pwedeng magbigay ng pagkakapareho maliban sa height ni Kai at Yuki. Ayon sa kilalang sports writer na Pinoy na nakabase sa Amerika na si Sir Homer Saison ay malaki daw ang pagkakahawig ng NBA journey ni Kai at Yuki dahil maliban sa halos magkaedad lang ang mga ito at naglaro sa parehong kupunan na Yokohama B-Core ay same din sila ng agency na Wasserman. Kaya hindi pa nagtatapos ang pangarap, ika nga, dahil ngayon palang nagpapakitang gilas ang ating pambato na kalaunan ay mas magiging malakas pa.